May buntag mga kaisunan, magandang umaga mga kababayan ko. Hindi ba kayo nagtaka sa biglang pagbalasa sa Senado? Di ba halatang halata mga kababayan? Ang problema ay nasa Kongreso. Nung pinangalanan na ni Corly Diskaya ang mga mangilan-ilang mga mambabatas na sangkot sa katiwalian ng flood control project, kung saan kasama ang pangalan ni Saldico, ang Committee on Appropriation, at ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, abay biglang nagkaroon ng balasahan sa Senado. Hindi ba dapat kung mayroong galawin, mayroong tatanggalin o papalitan, hindi ba doon mismo sa kung saan yung may problema? Obvious na obvious mga kababayan na talagang may kabir up talaga ang galaw sa Senado. Abay kung tutuusin yan si Senator Soto at saka si Senator Lacson, hindi yan basta-basta makakahatak ng mga dating Duterte supporters na senador kung walang basbas yan sa Pangulo. Nangyari na yan nung pagbukas ng 20th Congress July 28, nung nagbotohan sila sa Senate President, kung saan nilang paso yan si Soto ni Chis Escudero. 19-5 ang boto. Ngayon, nagiging 15-9. So, yung 10 ay yung natira na siyam lang kay Escudero ngayon Sa dating 19, tama, 10 ang nawala sa kanya. Mga kababayan, ang problema nasa Kongreso. Nung palapit na si Senator Marcolita, isang hakbang na lang para sa Malacanang. Kasi napangalan na si Saldico at saka si Martin Romualdez Kaya yun ang ginawa nila. Kaya ngayon, binumba nila, pinasabugan nila ng issue si Chis Escudero. Kung tutusin guys, donasyon na yan. Inamin ni Chis Escudero, tumanggap siya ng donasyon. May kinalaman ba yan? Anong nangyari yan nung 2022 election yun Senatorial election Tumanggap siya ng donasyon sa isang kontraktor na sabi niya, kaibigan niya. Ay namin din naman niya. Ngayon, nakakuha yung kaibigan niya na yun. Nakakuha yan si Mr. Lubiano. Nakakuha siya ng 5 billion project contract. Samantala, yung inimbestigahan ngayon is 550 billion. Which is yung 5 billion na sinasabi nila na nakukuha kontrata doon sa kaibigan kontraktor ni Chis Escudero, wala pang 1%. Tapos yung 99% ang nawala. Diba dapat doon sila mag-focus? O ngayon, mayroon na namang lumalabas na balita. Sinilip na naman nila yung sa Davao kay Pulong Duterte na flood control budget. Laki-laki daw ng nakuha ni Pulong Duterte sa distrito niya. Tingnan mo naman, napaka-obvious talaga, nailihis talaga nila yung investigasyon. Tingnan nyo yung panoorin nyo yung mag-hearing yung tri-committee sa Congress. Si Laila de Lima, si Bini Abante, sinasabi na nga pinapangalanan na nga ni Diskaya Gusto pa talaga nilang ipitin si Diskaya. Papasukahin pa talaga nila na mayroong politiko na kaanib ng mga Duterte na mapapangalanan.
Napakano talaga. Ngayon hindi natin alam ang mga susunod na mga mangyayari nito. Huwag tayong bibitaw mga kababayan ko. At marami na ring mga usap-usapan ngayon. Dami ng mga taong gustong lumabas. Madami ng mga taong nanawagan. Marami ng mga dating politisyan, mga kasundaluhan, mga retiradong kasundaluhan natin, non-government organizations, mga civil society groups, marami nang nananawagan, marami nang nagbubuo ng mga tao ngayon para lumabas at isigaw ang galit sa EDSA. Even Mayor Lito Atienza nanawagan na, kumilos na tayo. Si Attorney Ferdinand Topacio nanawagan na. Si Congressman Paras ng Leyte nanawagan na. Ang dami nang nanawagan. Pati si Manong Chavit Singson nanawagan na. Kumilos na tayo. So guys, nakakatakot itong kalagayan natin ngayon. Baka mapareho tayo sa Nepal at saka Indonesia. Hindi malayong mangyari yan mga kababayan ko. Kaya sana naman yung mga nakadikit ngayon kay Presidente Marcos, yung mga advisor niya, kasi hindi magagawa ni Presidente Bongbong itong mga ganitong political strategy na ito. Hindi niya kayang diskartihan ito. Kung siya lang, hindi niya kayang diskartihan ito. Yung mga plano nila na pilayan, lumpuin si BP Sara, hindi niya kayang diskartihan ito. Mayroon talagang mga tao, mayroon talagang mga politiko na kadikit niya na nagdidisenyo nito. Isa na yan, Secretary Anyo, Defense Secretary Teodoro, Boying Remulla, John Vic Remulla. Mga napakagaling ng mga yan, mga tactician yan. Political tactician yung mga halang mga kaluluwa ng mga yan, lalong na ito si Anyo. Walang utang na loob din ito eh. Ewan ko ba bakit nagkaganito ang sitwasyon natin ngayon. Panahon ni Presidente Duterte, di ka makakarinig ng korupsyon. Ngayon, kaliwat kanan na yung korupsyon, tumbok na yung mga taong sangkot. Wala pa rin ginagawa ang presidente natin. Dahil siya yung utak. So guys, manatili tayong makikiramdam, manatili tayong makikibaka, manatili tayong makikialam, at ipanalangin natin yung inang bayan natin para sa kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayo lahat.